Alright, mula to kay Kian Thoughts mga kapatid. Sabi rito, naku po, no, Israel naman daw ang kikilo sa West Philippine Sea. Hindi ko pa alam to, hindi ko pa napapanood mga tol. At gusto ko siyang panoorin at bigyan ng reaction video. Samahan ninyo ako mga tol. Sabi rito, grabe ang tulong na ibinigay sa Pilipinas, no? Hindi ko alam kung latest din to o mga pangyayari nang naganap sa nakaraan, no? Pero panoorin pa rin natin to mga kapatid at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Kian Thoughts. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naku po, ito na nga ang sinasabi sa hula mga kabayan. US Air Force ginawang target Anong hula practice yan? ang mga artificial island na ginawa ng China. At ito pa mga kabayan, bansang Israel muling nagbigay ng tulong pang-militar sa Pilipinas para mas palakasin pa ang defensive capability ng ating bansa sa kasagsagan ng mas tumataas na tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Makikita mo talaga mga tol na nasa katwiran at nasa tama talaga ang Pilipinas, no? Kasi napakarami nating nakukuhang simpatya. Napakarami nating nakukuhang suporta, 'di ba? Tulong mula sa mga bansa na hindi mismo rito taga sa atin, taga ibang bansa talaga mga kapatid na malayo dito sa atin. Ang nakakapansin na rin mga kapatid na kailangan talaga ng bansang to, ng tong maliit na bansang to ng suporta, tulong, 'di ba? Para makapalag-palag man lang sa isang higanting bansa na umaapi sa kanila. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Yan o, meron tayong mga ganito mga tol. Meron naman talaga tayong pampalag . Kahit papano, hindi naman tayo yung tipong pag sinakop lang parang ganun, pinasok ng biglaan nang wala man lang kapalag-palag. May palag din tayo mga tol. May kagamitan, may equipment, may assets din tayo. Ang problema lang talaga sa atin, kulang, hindi sapat. Pero pagdating sa kakayanan, tapang at determinasyon, panalo dyan mga sundalong Pilipino. Kaya nga dito mga kapatid, kailangan talaga natin ng suporta ng mga kaalyado nating bansa. Tulad na lang halimbawa ng Amerika, Japan, di ba? Australia, India. Mga kaalyado natin na talagang, alam mo yun, pwedeng tumulong sa atin. South Korea, kasi mayayaman yung mga bansang yan . Di ba? Malalakas yung kanilang mga puwersa at sila meron kapareho nating kaisipan na hindi pabor sa mga bansang nambubulas at nangaagaw ng teritoryong hindi naman kanila. Kasi kung hahayaan lang nila yon, maging sila pwedeng maging biktima . Di ba? Kung hindi tayo magtutulungan, tayo mga maliliit na bansa, kung hindi magtutulungan, lahat tayo pwedeng maging biktima. Lahat kasi yan pwedeng pag-interesan . Artificial island ng bansang China sa bahagi ng Mischief Reef o ng Panganiban Reef, ginawang target practice ng US Air Force sa inilunsad nitong combat drone event kamakailan lamang. Dose-dose ng mga MQ-9 Reaper drone squadrons ang nagtipon sa Hurlburt Field, Florida nito lamang September 2024 para sa annual competition upang itest ang kakayahan ng mga drone pilots at So last year pa yun, itong gaganapan na to, no? sensor operators para sa Special Operation Wings ng US military. Sa inilabas nga na larawan ng US Air Force mula sa Reaper Smoke 2024 competition, isa sa mga screens dito ay nagpapakita ng larawan ng Mischief Reef at ng palibot nga ng disputed territory ng Spratly Island na bahagi naman ng West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon na ng konstruksyon ng mga artificial island ang China sa teritoryo na ito na nagsisilbi ngayon bilang mga Chinese military outpost. Matagal nang tinututulan at kinukondena ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa ang ginagawang ito ng China sapagkat ang Pilipinas nga
ang siyang may karapatan sa mga bahurang ito dahil ito ay pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Tayo talaga, no? Dapat bawat isang Pilipino alam yan. No, dapat walang Pilipino mga tol ang hindi alam yun, hindi nakakaalam nito at walang pakialam. Kasi kapag ganun mga kapatid, no, talagang alam mo yun, mahina na nga yung puwersa natin ng militar, mahina pa yung pagkakaisa natin na ipaglaban yung ating bansa. Lalong mahina talaga kasi tayo mga Pilipino, tayo mga sambayan ng Pilipino ang pundasyon 'di ba? Sa kasalukuyan, ang Mischief Reef o ang Panganiban Reef ay mayroon ng mga airstrips, missile systems, jamming equipment at iba pang military capabilities para sa bansang China. Base sa mga mapa na inilabas ng US Air Force, kasama ang teritoryong ito sa simulation para sa mga target ng Reaper drone exercises. Dahil malaki ang posibilidad na magkakaroon ng giyera sa pagitan ng US at China sa hinaharap sa bahagi ng Indo-Pacific region, tila pinaghahandaan na nga ng American forces ang pagdadala ng mga MQ-9 Reaper drones at ng iba pang military assets nito para pulbusin ang mga artificial islands ng bansang China. Alam ng China yon mga tol, once na pumasok sila sa giyera, 'di ba? Ay malabong hindi nila makaharap itong Amerika. Kasi yung mga kalaban nila, yung mga hinaharas nila mga bansa, lahat yan mga tol may connection sa Amerika. Diba? Ako, Japan, inaagawan nila ng Senkaku Island. Sa Japan mga tol, papalagan talaga sila ng Japan. Pero syempre, alam naman natin, kaalyado ng Japan ang Amerika. Taiwan, papalagan din sila ng Taiwan. Though alam naman natin, kayang-kayang talagang talunin ng China ang Taiwan, napakaliit lang yan, pero mahihirapan sila at hindi sila basta-basta mananalo dahil nga andyan dyan ang presensya ng Amerika. Kaya nga mga tol, sa haba-haba ng panahon, mula noong 1960 pa ata, sa 1960, gano'n nakatagal mga tol pinagpaplanuhan ng China itong Taiwan pero hindi pa rin nila maisakatuparan. Hindi lang natin alam ngayon kasi syempre mula noong 1960 magpahanggang ngayon napakalayo na nung inimprove, nung nilakas ng China, nung kanilang pag-develop sa kanilang kakayanan. Napakalayo na talaga. Di na tulad nung dati. Kaya kung dati siguro ay parang nag-aalangan pa sila kalabanin ang Taiwan dahil nga sa pwedeng maging suporta na makukuha nito mula sa Amerika, hindi natin alam ngayon. Baka kasi ngayon mas malakas na loob nila. So ganun din mga tol dito sa Pilipinas, alam naman nila. Meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika mga tol. At ang mga Pilipino naman hindi naman din papaan papakabog, di ba? Papalag tayo sa abot ng ating makakaya. Sa mga larawang ipinakita ng US Department of Defense, makikita na nakamonitor ang Amerika sa mga galaw ng China at talaga namang pinaghahandaan ito ang anumang gagawin ng Chinese military. Bantay sarado sila ng US Isa pang good news mga kabayan, Israel tuloy-tuloy pa rin ang tulong para masigurong mapapalakas ang depensa ng Pilipinas. Mga missiles na ginagamit ng Philippine Spider Air Defense System ng ating bansa, posibleng magagamit na rin ng mga FA-50 fighter jets ng ating hukbong panghimpapawid. Nakikipagtulungan ngayon ang Korean aerospace industry sa Israel upang ma-integrate na nga sa mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas ang Phyton 5 infrared guided short-range missile system at ang IDER-BER guided medium-range air-to-air missile na mga produkto na galing mismo sa bansang Israel. Ito ay binuo ng Rafael Advanced Defense System na siyang gumawa rin ng Iron Dome. Ang hakbang na ito ay upang masigurong magtutuloy-tuloy ang pagpapalakas ng defense capability ng ating bansa lalo na nga't patuloy ang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea. Isa pa nga sa mga tampok kaganapan ngayon sa AFP Modernization Program ay ang pag-testing ng ating sandataang lakas sa Spider Air Defense System, isang makabagong surface-to-air missile system na nagmula rin sa Israel na talaga namang inaalmahan ngayon ng bansang China. Lahat naman na magkakaroon tayo mga gamit natin, inaalmahan nila. Ang gusto nga kasi ng China mga tol, tayo open na tayo no? Yung tipong anytime na susugurin nila tayo, napakadali nila tayong makukuha. Ayaw nila mga tol na nag-i-improve tayo. Ayaw nila na lumalakas yung puwersa natin.
Ang Spider o Surface-to-Air Fighto and Derby ay isang makabagong armas na idinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad at importanteng teritoryo ng Pilipinas laban sa mga aerial threats gaya ng combat aircraft, attack helicopters, mga attack drones at guided missiles. Bahagi ito ng malawakang plano ng Armed Forces of the Philippines sa pag-upgrade ng mga kagamitan sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ayon kay Colonel Michael Lohico, gagamitin ng Pilipinas ang Spider system para sa mga integrated air missile defense exercises na isasagawa nga sa Central Luzon. Layunin ng mga pagsasanay na ito na masubukan ang kahusayan ng Spider system at makita ang interoperability nito kasama ang mga defensive system ng Amerika. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, mas magiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang anyo ng aerial threat. Ang kasunduan para sa pagbili ng Spider system ay nilagdaan noon pang 2019 sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas, Ministry of Defense ng Israel at ng Rafael Advanced System. Ang halaga ng tatlong Spider batteries ay umabot nga sa 6.8 billion pesos. Grabe, no? Kita mo kung gaano kalaki gastos sa mga ganyan. Dalawa sa mga baterya na ito ay dumating na sa bansa noon pang September 2023. Ang pagdating ng mga missile systems na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng national defensive capability ng ating bansa, lalo pa nga sa harap ng mga tumitinding tensyon sa WPS kung saan tuloy-tuloy pa rin ang mga agresibong aksyon ng China laban sa ating bansa. Sa gitna ng isyu ng WPS, mas pinapaigting ng Pilipinas ang pagbili ng mga makabagong armas mula sa Israel. Bukod kasi sa Spider system ay nagpahayag din ang Philippine government ng interes na bumili ng iba pang mga high-tech na mga armas at kagamitan mula sa bansang Israel. Kabilang na nga rito ang mga missiles, radar and advanced command and control systems na magagamit sa pagmonitor at pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Dapat tuloy-tuloy lang, di ba? Yung pagbili natin ng mga armas, ng mga equipment, mga tol, tuloy-tuloy lang. Kailangan talaga nating i-modernize kasi yung ating puwersa. Totoo naman mga tol na pag-iwanan talaga ang Pilipinas. Napag-iwanan talaga tayo. Taong 2021 ay tinanggap ng Pilipinas ang 20 units ng Sabra Ascod light tanks at ng Pandur II armored personnel carriers mula pa rin sa Tel Aviv upang magamit sa territorial defense. Pinapatibay nito ang kakayahan ng ating sandatahang lakas para may pagtanggol ang ating bansa laban sa mga puwersang manghihimasok lalo na nga sa pinagtatalunang teritoryo ng West Philippine Sea. Sa tulong ng mga military cooperation ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansang kagaya ng US at Israel, higit na pinapatatag nito ang kakayahan ng ating bansa lalo na sa mga defensive capabilities. Mahalaga, alam natin yung mga tungkol dito, no? Ay kukumpara sa dambuhalang bansang China na siyang nakikitang banta sa seguridad sa Indo-Pacific region, maaaring hindi sapat ang mga armas at makinaryang ito. Gayunpaman, ang pinaka-importante pa rin dito ay maipakita ng ating minamahal na bansang Pilipinas na hindi tayo basta-basta padadaig kahit gaano pa kalakas at kalaki ang ating kalaban. Tama no? Wala napasakamay tayo ng mga leader na nagpabaya, mga tol. Wala naman din talaga tayong ibang sisisihin eh. Kasi mula nung panahon ni Marcos Sr. dati, di ba? Mula nung panahon na yun, meron tayong sariling missile, nagde-develop tayo ng ating puwersa, di ba? After nun mga tol, yung mga sumunod, wala na eh. Napag-iwanan talaga yung Pilipinas eh pagdating sa pagpapalago ng puwersa. Napakaraming mga presidente na yung dumaan, no? Kung titignan nyo mga tol, bawat isa dyan, mga 6 na taon, maliban kay Erap, no? Maliban kay Erap, pinakamahaba kay Gloria. Di ba? Pero tingnan mo kung anong nangyari. Lahat sila mga tol, may mga kinasangkotang korupsyon. At magpahanggang ngayon mga tol, Marcos Jr. nahaharap din no, sa mga korupsyon. Ay naku po, talagang ito yung pinakamatinding kalaban ng ating bansa. Di ba? Ito controversial na 2025 budget. Diba? Ang daming issue ngayon mga tol. Which is ayoko na nga pag-usapan panoorin na lang natin yung mga balita dyan mga tol, no?
Para sa inyong mga reaksyon, No, bilang isang Pilipino, mga kapatid, no. Ikaw ba naniniwala na napag-iwanan ng Pilipinas? Well, hindi naman natin kailangan pang pag-usapan 'yan. Kitang-kita naman natin ng puwersa natin kung ano lang yung kakayanan, 'di ba? Pero gayon pa man, hindi pa naman huli panahon. Wala pa naman nangyayaring gulot, nangyayaring gera, mga tol. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mangyayari 'yan, no? Hindi na tayo pwede magpakampante, mga tol. Di natin alam kung ano ang takbo ng isip ng mga kalaban natin dito. No, sa sobrang hirap at palala ang hirap ng mundo, talagang nagiging na sila nagiging sakim na sila kahit na hindi na kanila, inaangkin na nila para lang mapunan nila yung pangangailangan ng kanilang bansa, mga tol. Kaya ginagamit nila yung puwersa nila, ginagamit nila yung lakas nila para takutin yung mga maliliit na bansa at yung mga pagkain ng mga yon mapunta na lang sa kanila. 'Di ba nung unang panahon ganun din naman sa Kupan? 'Di ba? Para mas mapalawak nila yung yaman nila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.